na eksena sa Little Star. Hatid sa inyo ng new best ever Sunsilk at Tide. This is just a misunderstanding eh. Magpapakwa rin ito ng dugo. Pumasok ko na sa loob. Huwag mong pilitin yung bata. Ikaw na yung ko palang kabuhan. Hindi niyo po ako mahal? Hahanap lang ako ng pagkakataon pero pupunta ako dyan, ha? Hintayin mo ako, bibisitahin kita. Gusto ko po kayo makita. Doon ba ibinigay ni Cecil si Nino kay Helen? Hindi pa ako handa nun, tita. Naiintindihan ko dahil hindi ka na-guide mabuti ng tama ng imina. At bata ka pa noon. Hindi ka pa rin nagbabago, Cecil, no? Anong ginagawa mo dito? Kailangan ako sa'yo eh. Si Dave ang natatago sa kanya. Alamin mo. Doon muna sila sa rest house. Habang hindi pa nahuli yung Lester. Wala lang. Naisip ko siguro na mas makakabuti para kay Nino kung makita niya si Helen. Ano naman ang kapalit? Kahit anong kailangan mo. Sabihin mo lang gagawin ko. Basta kailangan mo malaman kung naan si Paula. May dapat kang malaman. Ano yun? Si Lester, pumatay ka na tatay at siya, Ruby. Hahanapin niya ako kahit saan ako magtago. Hindi niya ako mapatahimigin. Paano po kung hindi po ako para maging isang ina? I also felt the same before. Pero ang maganda, nakikita mo siyang lumaki hanggang magkaroon siya ng sariling buhay. I'm not a hands-on mom kay Dave dati. Ngayon pa lang ako bumabawi sa kanya. After all, it's not late to be a mom. Tita, thank you po talaga, ha? Na-appreciate ko po to. Actually, ngayon ko lang nasabi mga gusto kong sabihin. Kaya lang naman kasi nakinig sa akin. Kahit kay mami mo. Lalo na sa kanya. I hope magkabalikan kayo ni Dave. Para sa ganon, mas magkaroon ako ng pakikialam. Dahil magiging mami mo rin ako. I always wanted to have a daughter. Sagutin mo na. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko, Nay. Aba, di sabihin mo yung totoo. Na pinalayas tayo ng nanay niya at kailangan natin ng tulong nga para mahuli si Lester. Ay nako, hindi na to problema ni Dave, Nay. Hayaan niyo nung wala kaming komunikasyon. Eh anong gusto mong isipin ng tao na wala kang utang na loob, saka wala kang pakialam kay Nino? Mabuti na rin yung ganun. Ayokong pati siya madamay ni Lester. Lalong-lalo na si Nino. Yun naman yung gusto mangyari ni Lester. Tsaka, kayo, Nay. Umuwi na rin kayo sa Tabedra. Ayokong madamay kayo sa kaguluhan namin. Nako, okay lang. Mas gusto ko na itong buhay na to, exciting. Saka, isa pa, matanda na ako, hindi kita iiwan. Ano nang balak mo? Gusto kong maging normal ang buhay namin dalawa ni Paula. Gahanap ako ng trabaho. Paano si Lester? Di kung mahanap niya ako, haharapin ko siya. Matutuos kaming dalawa. Siguradong may matutumba sa amin isa. Hindi ko alam kung sino,
Pero isa lang ang nasisigurado ko. Matatapos na to. Alam mo anak, awang-awa ko kay Gwanet. I hope she learns to be independent para mawala na siya sa kanyang stage mother. Sa tingin ko ma, hindi na natin dapat papakilaman pa yon. It's really none of our business. Anak, it will be basta't nagkatuluyan kayo. Kaya panayin mo ang pasyal, panayin mo ang dalaw, i-text mo parate, kakausapin mo, you know, try to be close to her. Babe, sandali lang. Nakausap mo ba? Pare, wala naman tao dun eh. Imposible. Kumato ka ba? Oo naman. Namula na nga yung kamay ko sa kakatok eh. Pero walang nabukas sa akin. Pati yung ilaw doon. Naku, ang dilim-dilim. Pare, sigurado ko walang tao doon. Baka naman lumabas lang saglit. Saan kaya napunta? Eh di ba bawal sila lumabas? Si Lester. Babe, baka umalis na sila doon at makahanap ng ibang tutulong. Pero kung nangyari man yun, imposible hindi sila magsabi sa akin. Eh malay mo, pag walang nakitang tutulong yon, di sigurado ko ikaw ang hahanapin nun.